So what's up guys, para dito sa ating second reaction video, para patungkol nga dito baka mainis lang kayo pero i-upload ko pa rin to. Naku po, grabe na itong ginagawa ng China sa Pilipinas. Bakit kamo? Kasi dating 9 dash line sa mapa ginawa nilang 10 dash line. So pakinggan natin, wag na natin patagalin to. Let's go. West Philippine Sea o kanlurang karagatan ng Pilipinas. Opisyal itong kinilala hindi lang ng bansa kundi maging ng international na batas ng dagat ang mga bahagi na pasok sa exclusive economic zone nito. Pumapaloob sa 12 nautical miles territorial sea at 200 nautical miles exclusive economic zone at continental shelf ang mga kiniklaim ng Pilipinas. Kung kaya't noong July 12, 2016 pinabura ng Permanent Court of Arbitration ang mga kasong isinampa ng Pilipinas laban sa tahasang pang-aangkin ng China sa mga isla at bahurang pumapaloob dito. Ngunit kahit legal at nasa batas ang claim ng bansa, hindi pa rin ito kinikilala ng China at patuloy na pinagdidiinan ang kanilang sariling kagustuhan na kunin ang malaking bahagi ng teritoryo ng bansa. At ang masakla pa, kung dati ay 9 dash line lang ang makikita sa kanilang mapa, sa kasalukuyan ginawa na nila itong 10 dash line at mas pinalawak pa ang lugar na kanilang kinuha mula sa West Philippine Sea. Nitong linggo lang naglabas ng isang mapa ang Beijing na kung saan naging updated na ang bersyon nito na nagtatampok ng 10 dash line na bumubuo ng animoy isang hugis ng letrang U. Pinapakita nito na ang buong South China Sea ay bahagi ng teritoryo ng China kung saan pasok sa 10 dash line ang buong Paracel at Spratly Islands, kabilang ang mga exclusive economic zone o EEZ ng Pilipinas, Malaysia, Brunei, Vietnam at Indonesia. Agad namang na-reject ng mga bansang mayroong claim ang bagong mapa na inilabas ng Beijing, bagay na maging ang Pilipinas ay mariin din itong tinututulan at sinabing kailangang irespeto ng China kung ano ang nasa napagkasundoang international na batas. July 12, 2016, pinawalang bisa ng Permanent Court of Arbitration ang nooy pag-angkin ng China sa higit 80% ng South China Sea na nakabatay sa kanilang 9 dash line claim na nakaukit sa isang mapa noong 1946. Ang naturang mapa ay unang nagpakita ng hugis letrang U na mayroong 11 gitling o 11 dash line, kung saan noong 1952 inalis ni Mao Zedong ang 2 gitling matapos niyang talikuran ang mga pang-aangkin ng mga Chino sa gulpo ng Tonkin sa gitna ng umiinit na ugnayan ng China sa Vietnam. Ang bagong mapa na inilabas ng China ay makikita rin na sinasakop nito ang silangan ng Taiwan, kung saan talagang mariin nilang sinasabi na sakop ng China ang isla. Pinawalang bisa naman ng Malaysia ang bagong inilabas na mapa ng China sa kadahilan ng nag-overlap ito sa Sabah, which is also claimed by the Philippines. Ipinapakita rin ng mapa na bahagi na ng China ang estado ng Arunachal Pradesh ng India, kung saan ang lugar na ito ay pilit ding inaangkin ng mga Chino at ayaw rin namang bitawan ng mga Indiano, kung kaya't agad na naghain ng protesta ang Indian Foreign Ministry at sinabing walang basihan ang mga claim ng China at ang ganito umanong mga hakbang ng panig ng Chino ay nagpapalubha lamang sa paglutas ng hindi pagkakaunawaan sa mga border. Ang relasyon sa pagitan ng China at India ay mas naging komplikado simula noong nagkaroon ang dalawang bansa ng border clash noong 2010 na humantong sa pagkamatay ng hindi bababa sa 20 mga sundalong Indian. Inaangkin din ng bagong Chinese map ang Natuna Islet Cluster na nasa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Indonesia, kung saan dati pa itong kiniklaim ng mga Chino sa ilalim ng kanilang lumang 9 dash line map. Ayon kay Chester B. Cabalsa, ang tagapagtatag ng Manila-based International Development and Security Cooperation, ang bagong 10 dash line map ay dapat i-challenge ng Taiwan at iba pang mga kalapit na bansa dahil ang Pilipinas ay nanalo na ng arbitral award laban sa 9 dash line. Ang hindi umano pagtanggap sa bagong kumpol ng mga isla ng China na iginuguhit sa 10 dash line na mapa nito ay isang pagpapatibay ng desisyon ng dahig na napanalunan natin na nagsasabing dapat sundin ng Beijing ang international na batas at ang mga patakarang nakabatay sa maritime order. Base naman sa mga political analyst na ang bagong mapa ay bahagi ng mga taktika ng China para palawakin at baguhin ang status quo sa pamamagitan ng disinformation. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa bagong 10 dash line na mapa ng China? Bago ang lahat guys, tapos na tayo dito sa ating ginawang second reaction video. Paki-subscribe na rin po yung channel ni Maharlika TV and paki-like na rin po ang kanyang mga video kung sakaling mapadaan kayo sa kanyang channel. So guys, kayo, ano magiging reaction nyo rito? Maganda ko sa pinto kasi alam nyo naman na
Ayoko magbura dito dahil baka maban yung account ko. Pero ako, busita talaga ako dito sa mga Chinoy na to. Di mo alam kung ano yung tumatakbo sa utak nito eh. Alam nyo ba na kaya nila to ginagawa? Ito sasabihin ko sa inyo, kaya nila to ginagawa ang pagpapalaki ng mapa nila or ng bansa nila kapag nagkaroon nga ng gera, madali sila makaka-respond or makakakuha ng backup. Kasi nga may mga pulo-pulo na sila sa kada isang isla o sa kada isang bansa, meron din silang base doon. Ganyan din ang kinakatakutan ng ibang bansa, lalo-lalo na ang USA. Kasi nga, kapag dumami to ng dumami, ang tendency nito guys, no, mga pare ko, mga mare ko, lalakas talaga or talaga magiging mas makapangyarihan. Alam naman natin, di na natin matatanggi yun na malakas talaga ang China. Pero ano man namang mangyari dito, no, mga pare ko, mga mare ko, lalaban talaga ang bansang Pilipinas. At hindi lang naman tayo nag-iisa, marami po tayo. Andiyan na rin po, marami nang umaalma na bansa dahil hindi nga maganda yung mga pag-uugali or yung presidente nila, bakit ganito yung mga pinapatupad na bagong rules. May sarili silang yung law. Meron sila sariling batas. Hindi na sila sumusunod sa mga international law. Parang wala sa kanila yan, guys. Wala talaga sa kanila yan. Parang blanco o sarado ang isip nitong presidente ng China. Hindi ko alam kung siya lang ba naging ganyan o lahat ng mga nagiging presidente. Parang yan na yung nila parang tradisyon, manakop ng mga maliliit na bansa. Mag-uumpisa yan sa maliliit, hindi pa nila kaya malaki kasi syempre, mahihirapan sila dyan Kaya yung mga katulad natin ganitong mga bansa na maliliit lang, like India, Indonesia, Philippines, yan, mga maliliit, kayang-kaya nila sakupin. Yun nga lang, kaya hindi nila magawa-gawa ito, no? Kasi nga, hindi na pagbibigyan to ng Pilipinas. Lalo-lalo sa West Philippine Sea na talagang sa atin naman talaga yon. Nanalo tayo sa hearing, nanalo tayo sa kung sino ba talaga ang West Philippine Sea. So nakita nyo naman at napanood nyo na sa atin talaga ang West Philippine Sea. Pero hindi ito tinanggap ng China. Bagkus nagmamatigas at gusto talaga maghari-harian, no? Para bang parang siga dito sa buong mundo. Yun ang gusto nilang palamasin na kinakatakutan sila at kung anong gusto nilang kunin na bansa, kukunin nila. Hindi naman po pwede yun, di ba? Kasi nga, maraming tututol. Lalo-lalo na, di ba? Nakikialam na mga ibang bansa, medyo mahihirapan sila. So yun guys, yun lang ang reaction. Yun lang ang magiging reaction ko dito, no? Wala namang bago sa mga Chinoy na to Good luck sa inyo. Buhay pa kayo, pero yung kaluluwa nyo, nasa impyerno na. So guys, maraming salamat sa suporta nyo. And God bless, always take care. Bye-bye. Peace out.